Mga pare ko, i-share ko lamang kung ano po yung ginagawa ko sa mga basag na plastic na tulad nito upang maibalik ko po ulit siya sa dati. So hindi lang po pandikit yung ating ginagawa, kundi hinihinangan po natin to at nire-reinforce po ulit natin ng baka sa loob. Ayan o, makikita nyo. Gamit po itong soldering iron para po lalo po siyang matibay. Kung gusto niyo po malaman kung paano ko po ito ginawa, ay panoorin niyo po itong ating video para magawa niyo na po yung mga siraan yung plastic na tulad nito. Ano po yung ginagawa nyo sa mga sirang plastic na tulad nito? Itong sa atin, nabunggo po to at nabiyak po siya sa gitna dahil brittle po yung kanyang pagkakaplastic. Dito, pwede nyo po siyang reparin na dikitan po siya ng super glue o kaya naman po ay epoxy o kaya naman pwede po nyo siyang tahiin ng alambre o kaya naman ay hinangan din po ng plastic din. Pero ang ginagawa ko para mas matibay ay ayan, hinihina ko po at pinapalamanan ng bakal sa loob. So this time, ang ginamit ko po na pampalaman sa gitna ay bala ng stapler. Dahil ito pong bala ng stapler ay sukat na sukat lang din po sa kapal ng plastic. Dahil kung mas makapal pa po yung kanyang plastic, ang pwede ko pong gamitin dito ay alambre. At ihuhubog ko po siya na tulad nito. Actually, may nabibili nga pong repair kit na pang painit dito at saka naman po pinangdidikit dito sa nabasag na alambre. Ayan o. Kaso may kamahalan din po yan, halagang 500 pesos, madalang naman po natin siyang gagamitin. Kaya ito, nakaisip na lang po ako ng ibang alternative solution na hindi na po tayo gagastos at mamimili ng ganyang klaseng repair kit. Ang ginagamit ko po ng pampainit dito para dumikit po sa ating plastic ay soldering iron lamang. Sabi ko nga po kanina, babase po yung kapal at laki ng lalagay po natin na patigas na alambre sa kapal din po ng ating plastic. For example po, itong ating plastic, yung kapal niya po ay ayan, ay kung makapal po na alambre ang ating gagamitin, ayan, tatagos po yan sa kabila. Kaya ito na lang po yung aking ilalagay, itong ating bala ng stapler. Dahil sukat na sukat po siya oh. At hindi na po tayo mahihirapan pang maggawa ng ganito. So ito, madali lang po to, hihimay-himayin lang natin at saka po natin siyang ididikit na tulad nito. Sa itsura naman, kung hindi po kayo nagagandahan, ay pwede naman pong hindi ganito ang inyong gawin. Kumbaga, iba na lang po. Pero sa mga gusto naman, ayun, babase po yung itsura niya sa ganda po ng inyong pagkakagawa. Hindi po tayo pare-pareho dahil sigurado po ko na mas magaling po kayong gumawa ng mga ganito at pulido at maganda tignan. Ito sa atin, hindi po kagandahan pero okay lang po sa akin yan. Pagkatapos ko to, pwede ko naman po itong pinturahan o kaya naman po dikitan to ng sticker na hindi po siya makikita. So marami pong paraan mga pare ko pero importante ay pagyari po natin gawin siya ay talaga naman pong napakatibay at siguradong peace of mind na hindi po siya agad-agad masisira at mabibitak. Ang una pong gagawin ay kailangan po natin mapagdikit yung dalawang naghiwalay na to. Either gumamit po tayo ng tape tulad po nung ginawa natin sa una, ayan o. O kaya naman po ay gumamit tayo ng super glue. So this time ay gagamit naman po tayo ng super glue. Yan o. After po natin madikitan ng super glue, ito, initial na dikit lang po to at hindi pa po to yung final dahil hindi po to matibay. Para maging matibay ay kailangan po natin siya lagyan ng bala ng stapler. At ito, kumuha na po ko at pinaghiwa-hiwalay ko na. Yan, syempre, kumuha na rin po tayo ng soldering iron at ito po yung gagamitin natin na pang-init. Kumuha po kayo isang flat screwdriver para pang-alalay at bahala na po kayo kung saan nyo po gustong simulan. Pwede po sa gitna at pwede po sa magkabilang dulo. At ilapat nyo lang po itong inyong bala ng stapler gamit po itong inyong screwdriver na flat at saka po tayo mag-iinit muna sa dulo. Pag lumubog, okay na po yan at sundan po natin sa kabilang dulo. Lumubog, yun. Ito naman. Ito naman. Yun, 1-0. Next. So, mas maganda nga po kung mayroong parang magnet ng inyong flat screwdriver para alalay na lang po kayo ng alalay. Ayan.
Oops, next. After po natin malagyan lahat ng stapler, ang pinaka-final touch po natin ay yung nasa ibabaw niyang plastic ay ilapat po natin para sigurado pong baon na baon yung ating stapler at siguradong hindi na po siya makakalabas. Tsaga-tsagay nyo lang, or either naman ay pwede nyo rin pong gumamit ng iba pang plastic para hinangan po siya. Ito na po yung ating finished product at sigurado po tayo na matibay po to dahil reinforce po siya ng bakal. At bahala na po kayo kung ano pa po ang gusto nyo gawin dito. Pwede nyo po siyang kiskisin, pwede nyo po siyang masilyahan, pwede nyo po siyang pinturahan, or either naman na pwede nyo po siyang lagyan ng sticker. So bahala na po kayo dyan. Basta ang importante ay na-share ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko pag nagkaroon po tayo ng sira or nabitak po itong ating plastic. So hanggang sa muli na ulit mga pare ko. Hanggang next time. Thank you.